dyan itong kotse nating dala ngayon, 2020 model na Toyota Vios. Kasama tayo ngayon maghapon, ha? Okay, so ganito lang. Tulungan natin dalawa na tumaas ang tiwala mo sa sarili sa pagmamalya. Sige, diretso lang tayo dyan sa lane na yan. Stay on your lane ka lang. Tayo ay magpo-full U-turn. Diyan ano? So kapag nagpo-full U-turn ka, ganito ang mga safe or Good morning mga kuya. So happy Sunday po sa inyo lahat, ano? So mayroon na naman tayong panibagong estudyante ngayon. So si Christian, no? Christian, good morning. Good morning po. Okay, kumusta naman ikaw? Okay naman po. I'm happy po and excited to learn po drive. Okay, so ang sabi niya sa akin, Kuya Ron, actually ako nag-practice na dun sa aming sportivo. Tama ba ako? Sportivo? MUX po. MUX. So MUX nila. So medyo ang na-practice ni Christian ay SUV. So advance, ano? So ngayon ang dala namin dyan, itong kotse nating dala ngayon, 2020 model na Toyota Vios, no? Okay, so same, automatic. Magkasama tayo ngayon maghapon, ha? Okay, so ganito lang. O, pakinggan mo pa rin, o tandaan mo pa rin yung mga idadagdag ni Kuya Ron sa'yo, no? Signal ikaw sa kaliwa, signal sa kanan, passing right, yan, busina. Yeah. Relax ka lang, no? Maging komportable ka lang sa akin. Enjoy lang natin ang driving lesson mo, no? Normal lang yan, sa una medyo natetense ka. Normal lang yan, parang may kaba ka pa. Siyempre bago ka pa lang. Pero pagtutulungan natin na malabanan natin yan. Pagtulungan natin dalawa na tumaas ang tiwala mo sa sarili sa pagmamalya. Okay? So ready to go na tayo, no? Sige, tara. Tapos di ba na-set mo na siya. Mag-focus ka na ngayon sa unahan. Gradual lang ang pag-aapak ng gas, ano? Hindi agad gigil. Sige, bitawan mo lang si brake. Tapos yan lang lane ang gagamitin natin. Huwag ka muna pumunta sa kaliwa, no? So, sige, diretso lang tayo dyan sa lane na yan. Stay on your lane ka lang. Tapos relax lang, pati hawak sa manubela, relax mo lang. So ganyan lang naman yan. Halimbawa, ang kalsada sa pakiramdam mo dapat 40 lang ang takbo mo, dapat hanggang doon lang. Katulad nito, papuntahin mo siya hanggang 40. Dagdag lang pagdagdag. Pag halimbawa alam mo lumalabis, bitawal mo lang si gas, ano? Okay, so ngayon tayo ay magpo-full U-turn dyan, ano? So kapag nagpo-full U-turn ka, ganito ang mga safe or maingat na pag-ikot, lalo na sa actual na kalsada. Although kalsada na talaga to, pero wala pa masyadong dumadaan. Lalo na kapag marami ng kasabay sa kalsada. So ganito dapat ang iyong gagawin. Kailangan every time na ikaw ay magpo-full U-turn, or kung may gagawin ka o magbabago ka ng direction, dapat mayroon kang plan in decision na sinasabi. Katulad yan, dapat malayo pa lang, iniisip mo na, titigil muna ako doon kasi magpo-full turn ako. Desisyonan mo na talaga na magpo-full U-turn ka. Una mong gagawin ay ang pagsisignal. Sige, signal ikaw pa kaliwa. Tapos check mo dito sa rear mirror kung clear ba yung likod mo. Clear ba? So ngayon, clear naman siya. Habang umiikot ka, tumitingin dito, tumitingin din dyan sa kaliwang side mirror. And the same time, pag bitaw mo ng brake, ang manobela mo tuloy-tuloy mong dalhin papuntang kaliwa. Okay, sige, tara. Pag bitaw mo ng brake, sige, bitaw yan. Iwasan mo muna magas kasi umiikot ka pa lang. Medyo mabilis naman yung galaw niya, di ba? Pag ganyan lang sasakyan, 1 muna. Pag harap, 2. Yan. Saka ka ngayon magas ng dahan-dahan kasi nakatuwid na yung manubela mo. At the same time, nandiyan ka na sa linya mo. Diyan ang ating speed dito is 40 lang, not more than 40 km per hour. Ano? Okay. Tayo naman ay magre-reverse. Okay? So, apaka sa brake, no? Lagay mo si hazard. Di ba lagi kong, di ba sabi ko nga na every time na ikaw ay magre-reverse, gamit mo si hazard. Okay. Bago tayo mag-move, ito ang tatandaan mo dito kapag nagre-reverse ka, lalo na kapag ang iyong kalsada o ang iyong position patag yung kalsada. So ito yung tipong wag kang magagas.
Okay, so ibig sabihin, dito kasi sa pag-reverse dyan, ang kailangan natin dito kung paano natin kontrolin ang sasakyan. Hindi natin kailangan ng speed dito. Hindi katulad nung tumatakbo ka ng pauna na kailangan mo ng speed, tama? So dito, alalay sa brake pag bumibilis ang iyong pag-atras. Pagka bumagal, bitawan mo lang si brake. In the same time, huwag ka malilito manubela mo. Ibig sabihin, kapag gusto mo pumunta sa kanan, kanan din ang kabig. Kapag gusto mo pumunta sa kaliwa, kaliwa din ang kabig. Okay, nakikita mo yung distansya mo sa kalsada from the age at saka yung sasakyan mo. So siguro ito mga kalahating di pa or mga 3 dangkal yan. So pwede mo rin yung gawin hanggang 2 dangkal. So dapat ganyan lagi ang goal mo. Hindi po pwede, halimbawa hindi mo na nakikita yung kalsada, ibig sabihin nun yung gulong mo dikit na yun dun sa gilid. So, kung kailangan ang goal mo habang umaatras ka, nakikita mo ang side mo ng ganyan, left and right. No? So halimbawa, katulad yan, ang mga sasakyan ay nandyan ang gagaling sa kaliwa mo. So dapat dumikit ka ng konti sa kanan mo para safe, no? Kasi hindi pwedeng lalamang ka dyan dahil lang dyan dumadaan ang mga sasakyan. Okay? So halimbawa, katulad yan, kita mo, diretso naman. Huwag mo babaguhin ang manubela mo. Pero kapag halimbawa kita mo sobrang luwag ang kanan mo, dali mo bahagya sa kanan. Basta ang goal mo, ganyan dapat ang nakikita mo space sa mga gilid mo. So yung blind spot mirror, tingnan mo, nakikita mo yung gulong, di ba? Yan, so malaking bagay yan kapag umaatras ka ng ganyan kasi lalo-lalo na kapag curve na yung dinadaanan mo, ibig sabihin yung gutter, yung gano'n, yung curve, yung semento. So para maiwasan mo yung mags mo na tumama doon, nakikita mo yung gulong at saka yung gilid. Pag ganito na, lagay mo sa reverse. Yan, release yung handbrake. Angat konti, yan, baba. So, syempre, naset mo na yan. So, dapat ang gawin mo, check surrounding sa likod bago ka gumalaw, di ba? Bitaw-bitaw lang yan sa brake. Bitaw lang. Yan. Kailangan kasi natin dyan, control.